Aniya na ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Manager sa Banana Plantation, gipusil patay sa Alabel, Sarangani Province. Retired police, gipusil samtang nagamarting og lubi, patay. Anak ni People's Champ Manny Pacquiao, mupapili isip councilor sa Jensen. Inflation rate niubos ngadto sa 1.9% sa bulan sa Setyembre ning tuig. Sir Jen, mayong hapon. Adlawng Sabado, Oktubre 5, tuig 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga maghatod sa inyo og mga balita gikan sa tibuok Mindanao. Ug kini ang Ronda Brigada. Patay ang usa ka manager sa usa ka banana plantation sa Alabel, Sarangani Province, human kining gipusil sa wala mailhing sospek. LGU Alabel nitanyag og 100,000 pesos nga pabuya sa makatudlo sa sospek sa maong krimen. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Dead on the spot ang usa ka 45 anyos nga lalaki human gipusil sa wala mailing suspect pasado las 5 sa buntag Oktubre 5 sa Procwan Barangay Tukawal, Alabel, Sarangani Province. Giila ang biktima nga si Julius Tibay, manager sa usa ka banana plantation ug residente sa maong munisipalidad. Nawala usab matud pa ang gisakyang motorsiklo sa biktima nga kanunay niyang ginagamit padulong sa iyang trabaho. Bali ang motor niya ma'am, CRF color black 150. Wala na pagalit diri. Wala na ang motor. Wala na gitao diri. Dito na siya gaagi diri sir. Oh, kadabuntag na siya ma'am. Kadabuntag na siya kay Trabante man sa RPBH. Bali manager na siya karon. Sumala pa nga nakadungog og buto sa pusil ang mga residente sa naasoyng lugar ug dinhi nakurat na lamang sila nga adunay nagbuyod nga lalaki sa basakan ug wala nay kinabuhi. Namuhito na ko nay buto. Tapos nagkapanik na ang mga tao sa barangay namo. Mautong ni adto pug ko. Ang tao nga gibaril naa sa kilid sa basakan. Si Julius Tibay usa ka manager sa RPBH sa Dumulok nga murag bag-o lang gisa na purpledge manager no. Nga kasamtangan nga YC pa siya. Pag purpledge niya pila pa lang kasimana mauning nahitabo sa iya no. Sa kuha wa ko'y maingon nga ingonani kay ang nadunggan nang nako sa balay nako nga buto lang. Apan daghan pod mga katawan sa Tugawal nga kaning iriyaha na ay motor nakaparking nga kabuntago no. Nakita nila nang adto sila palengke nga dili po nila antibay unsay klase nga motor. Gamit matud pa sa mga sospek ang kalibre 45 pistola sa pagpusil sa biktima asa nakaangkon kini og samad pinusilan sa managlahing parte sa lawas og sa iyang ulo. Samtang gato usab ang pamilya nga maayo ang relasyon sa biktima ngadto sa mga kaubanan ug mga sakop niini sa iyang trabaho. Ang kanya nang man daw karon okay na naplastada niya na ang mga oo kay dati is daghan pag problema mo tong ginahinay niya og kuan mo na magmoingon ko singon sa man kaya pa. Oo sa mga kuan niya ana siya nga kaya pa. Kaya ho nako amo man ang iyang mga kuan ang iyang mga kauban is magka-teamwork na sila. Dili pareha sa una nga as in murag walay el nga kuan karon nga basta ang naibalan nako kada Sabado jud ana is meeting jud na nila. Sabado mag-start yun nilang meeting alas 8. Wala usab gipadaplin sa pamilya ang posibilidad nga adunay lawom nga kasuko ang sospek sa biktima. Apan kahibulungan alang kanila ang pagkawala sa motor, laptop ug cellphone sa biktima. Laptop niya, cellphone niya ug iyang motor wala jud siya kay base sa nakakuan didto.
Samtang hugtanong gikondena sa lokal nga panggamhanan sa Alabel ang pagpatay sa biktima o gipaniguro ni Mayor Vic Paul Salarda nga mahatagan og hustisya sa dali nga panahon ng biktima ug makaangkon og kasulbaran ang kaso. So sige lang kay naman natong kapulisan mo ganito nga ginapasayaw nako sila ganina dinhi. Kay according sa mga information basig napa or wala pa kakuha kay according ni kapitan gitanong sa ilang CCTV ang CRF wa kabalik. Wala kabalik ang CRF, so basig diri nga direksyon ba, no? So kana lang no para sa mga taga-Alabel or basig part nga nay mga nagkauban sa plano, isumbong ninyo kay nga naman ka-peaceful sa among lugar ingonana, no? So tapos ingonani nga mga pangitabo medyo sakit para sa moa. Nitanyag usab og bukabat sa 100,000 pesos nga pabuya ang mayor sa kinsamang makahatag og impormasyon ug makatudlo sa mga suspect sa maong krimen. So para sa ko para sa taga-Alabel basig ko makaila mo or what nako gipabuya nga 100,000. No, kay para outright matudlo dayon. No, kay para at least dili ngunana nga sa Alabel pwede. No, muna nga karon ako ginapanawagan nga kung kinsa may mga possible kay naka-helmet man so gaduda bata or basig taga diri ba or gikan dayo pero at least naginay lookout naginay mga lookout or what no nga situation kay simpre na murag pattern kung ako gina-analyze karon na pattern ba ang iya din siguro muna isa motor. Then kay ang kaning pa-manager ni murag na sa finance division nga part sa company din ha. Mapasalamat usab ang pamilya sa biktima sa lakang nga gihimo sa mayor aron mailhan og makasuhan gilayon ang mga responsable. Ako jud nang pasalamat namo kay mayor kung gitabangan ni mayor mapara lang mapadali ang kaso. Dako kay mi pasalamat ana sa iya. Sa karon padayon pa ang ginahimong hot pursuit operation sa Alabel Municipal Police Station alang sa pagkasikop sa mga suspect. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News. Patay ang usa ka retiradong pulis human gipusil sa kabukirang bahin sa Sitio Aspang, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province. Sa report sa Malapatan Municipal Police Station, giila ang biktima nga si Jerry Maramba, 60 anyos ug nagpuyo sa Barangay Poblasyon, Polomolok, South Cotabato. Sa inisyal nga investigasyon alas 8:20 kaganinang buntag, samtang nagamarking si Maramba sa mga punuan sa mga lubi sa lugar. Kauban ni Maramba atong tungura ang iyang mga tenants sa yuta dihang kalit miabot ang duha ka tawo dayon kining gipusil. Samad pinusilan sa dughan ang naangkon sa retired police ug gidala pa kini sa ospital sa probinsya apan gideklarang dead on arrival sa mihikling nga doktor. Giangkon ni Police Major Lloyd Levin Kaigas, ang hepe sa presinto sa lugar, nga duna na sila'y pangalan sa duha ka tawo nga gitudlong mihimo sa pagpatay. Samtang gisuta pa karon pinaagi sa gilusan nga investigasyon ang motibo sa krimen. Ang na lumalabas na motive is yung land conflict. Because accordingly, no, nagmamarking sila dun ng kanyang mga tanim. And ayun, may mga kasama naman siya. Okay po. Tapos ayun, suddenly, nagpunta ron yung dalawang suspect and pinagbarbaril siya. Doon na pinakaunang partido nga nag-file og Certificate of Candidacy sa Jansan. Usa sa mga mupapili sa maong partido, mao ang anak ni People's Champ Manny Pacquiao nga si Michael Pacquiao sa posisyon isip City Councilor sa umaabot nga eleksyon sa tuig 2025. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo, Liza Labajo. Oktubre 5 ning tuiga sa ikalimang adlaw sa filing of Certificates of Candidacy. Nag-file na sa ilang kandidatura ang People's Champ Movement sa General Santos City. Usa sa pinakabata nga nag-file kanila ang anak ni Manny Pacquiao nga si Michael Pacquiao isip City Councilor. Uban usab niya, iyahang amahan nga si Manny ug inahan nga si Jinky asa nagpakita og suporta. Just like my father, meron din akong goal sa life ko, and as a family, kasali na rin yung heart to give and to give back to the people, and dito ako
napunta sa Jensen to serve. Luyo sa music ug arts, buot matud pa niya dunay katuyuan iyahang kinabuhi, mao ang pagsulod sa politika aron makatabang. I will try to get involved sa Committee of Sports and Health because through that help the athletes, student athletes and trainers. Uban ni Michael Pacquiao sa maong pag-file, ilawom sa PCM ang kasamtangang mayor sa Jensen nga si Lorely Pacquiao ug uban pang kaubanan niini sa maong partido. Una-una pasalamat ta sa Ginoo nga naging successful ang amuang activity karong buntaga sa amuang pag-file sa amuang COC ug nalipay ko pasalamat ko sa Ginoo kay tungod nakita nato ang response sa ato ang mga kaigsuonan. Kung tanaw nato ikalimang termino nato ni pero there's always unfinished business para sa katawan sa General Santos City. Padayon nga nagatubo ang Jensen, padayon nga nagadevelop ang Jensen, so dili enough no ang ato ang time. Daghan usab mga supporter nila ang nagpakita sa ilang suporta gawas sa buhatan sa Comelec Jensen. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Misangat na usab sa ilang Certificate of Candidacy ang partidong PCM sa Alabel, Sarangani Province aron makakuha og nagkadaiyang posisyon sa 2025 midterm elections. Ibrigada mo, Dani Casi. Gikuyugan ni Incumbent Mayor Vic Paul Salarda sa Comelec ang asawa ni ini nga si Lilibet Salarda sa pag-file sa iyang COC alang sa pagkamayor sa Alabel sa 2025 elections. Nagsumiti usab sa iyang COC ang mamahimong running mate niini nga si Incumbent Vice Mayor Lindy Salway ug mga konsehal. Alang ni Salarda, nakahanay na ang iyahang mga pagatutukan pananglitan nga siya ang palaron sa umaabot nga bugnong lugaynon. Ang akong unang tutukan is ang State College. Kay kabalo man gyud ta nga dugay na nagyud namo nga naplano pero wala pa gyud na siya karon. Na-realize because kulang mi og building. Pero in God's time, matutukan na gid nako sa ako ang pagpungko, kaluyan. Gawas sa eskwelahan, gipaklaro sa gustong magmayor, nga pagatutukan usab niini ang dugay na nilang ginapangandoy nga cityhood og turismo sa Alabel. Usa matud pa nilang nakita nga adunay potensyal ang Natalanggas nga nahimong malinawon karon gikan sa sentro sa mga kagubot sa mga nakalabayng tuig. Sa among Tourism Council, pwede siya mahimong summer capital because of malamig man go dito. Pero need pa gyud ang improvement sa Natalanggas. Sa bahin sa Provincial Comelec, gipaklaro niini nga ang katapusang adlaw sa pagsumite sa COC karong umaabot nga Martes, Oktubre 8 og nang hinaot nga pinagi sa mong adlaw walay mahitabong last-minute filing. Maupod na ang atong gina-remind all the time na kung pwede magsayo so that kung naapay mga kulang, then you will still have the time para mo comply sa mga kulang sa imuhang COC. Nasayran nga sa kasamtangan, tulo ang makaatbang ni Salarda sa Alabel nga gilangkuban nilang Efraim De Pino, tungko sa Davao og Robert Lumayag, og sa Vice Mayor silang Salway og Gualberto Gonzaga. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Casi, Brigada News. Niubos matud pa nga to sa 1.9% ang inflation rate sa nasod sa bulan sa Setyembre ning tuig 2024. Kini na matud pa ang pinakaubos alang sa tuig 2024. Ibrigada mo, Liza Labajo. Nigawas sa ulahing update sa Philippine Statistics Authority kun PSA. Sa bulan ning Setyembre nga anaa na lang sa 1.9% ang inflation rate. Ubos kini kung itandi niaging bulan sa Agosto tuig 2024 nga anaa sa 3.3%. Agosto 2024 ang inflation ay naitala sa antas na 3.3% at 6.1% naman noong Setyembre 2023. Ang average inflation mula Enero
hanggang Setyembre 2024 ay nasa antas na 3.4%. Wala usab kini nabati sa konsumanting si Nerin Cernada. Tungod alang kaniya, daghan gihapon ang managlahing palaliton ang padayong nagataas ang presyo. Parang hindi ramdam kasi hanggang ngayon mataas pa rin yung bilihin. Ang lower annual increment nakita usab sa pipila ka commodity group sama sa alcoholic beverages ug tobacco, clothing, footwear ug uban pa. Sa 13 commodity groups, 10 ang nagtala ng mas mabagal na pagtaas ng inflation itong Setyembre kumpara noong Agosto 2024. Gani, padayon ang paglaom sa pipila ka konsumante nga mapadayon na ang pag-ubos sa inflation rate. Sana hopefully kay para mas maraming yung kaming mga medyo nasa tonga ba ma-afford na namin yung mga gusto namin bilhin. Dapat na yung sa panahon ngayon na sobra pagkamingaw kasi yung sa krisis. Gani hinungdan sa resulta sa overall inflation alang sa September 2024, mao ang housing, water, electricity, gas, food and non-alcoholic beverages ug uban pa nga makit-an sa inyong TV screen. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Samda ng usa ka negosyante human kini gipusil sa makatulo ka higayon sa Maramag, Bukidnon. Samtang kapulisan padayon ang gihimong investigasyon sa pagsuta sa motibo sa pagpamusil. Ibrigada mo, Jen Golosino. Ana-anas luwas nga kahimtang ang usa ka lalaki human gipusil sa riding in tandem kagahapon adlaw Oktubre 4, tuig 2024 nga gikakurat og nakahatag kabalakas mga silingan niini dias Maydun High Village Block 2 Porok 9A Dulugon, Maramag, Bukidnon alas 8:44 sa buntag. Biktima na ilang si Arnel Lanido, 36 anyos, minyo, negosyante, dunay 2 ka anak og residentes ang maong lugar. Subay sa gihimong investigasyon sa kapulisan nga pasakay na matod pa kini sa iyang sakyanan padulong untas tindahan kalit lang giduulan sa riding in tandem nga mga suspect og kalit lang gipusil sa tulo ka higayon samtang anaa kini sulod sa iyang sakyanan. Gani Saysay Pani alias Elma nga nakasulod pa ang biktima sa iyang panimalay nga nakapangayo pa og tabang samtang nakita usab niini ang 2 ka mga lalaki kinsa nagsilbi nga driver og nagpusil. Nakaangkon og samad pinusilan ng biktima sa wala nga bukton nga milahos sa kilid niini kinsa gilayong gidalan sa balay tambalanan og anaa nagkaron sa luwas nga kahimtang. Na-recover usab sa mga panghitabo ang 3 ka basiyos bala sa .45 nga pistola gamit sa suspect. Sa kasamtangan nagpadayon og gipalawman pa sa mga kapulisan ang investigasyon aron masuta kung kinsa ang mga suspect og unsa ang motibo sa pagpamusil. Kahibaluan nga kini ang unang pagpamusil nga natalas mong lugar ning Bulana. Balita gikan sa Dulugon na Maramag, Bukidnon, in the heart of changing lives, kini si Jen Golosino, Brigada News. Naputlan og kamot ang usa ka 16 anyos nga babae human madisgrasya ang gisakiyang jeep sa Cagayan de Oro City. Samtang City Social Welfare Development Office mipasalig nga ipailam sa counseling ug debriefing ang mga natromang biktima. Ibrigada mo, Jackie Paclar. Madin ako ma, nana sa dang jeep, nana sa din ako ma. Din ako, asa na ang kamot na ako. Emosyonal ang usa ka inahan diyang gisaysay sa Brigada News ang kasamtangang sitwasyon sa iyang 16 anyos nga babaeng anak nga naputlan og kamot diyang naaksidente ang gisakyang Dansul-Ihon liner. Midangop sa programang Tira Brigada sila si Roslyn Angulan og Alita Linsagan human gitunulan sila og 5,000 pesos sa operator sa jeep bugti sa pagkaputol sa kamot sa iyang anak. Butang nga gikadismaya sa mga biktima. Ang tanan gyud nako nga nadawatan nga kwarta sa tinuod ko naaman gyud ang Dios di man gyud siya katulog karon magatan-aw man gyud siya sa ako 5,000 ra gyud wala dili 7,000. Gipasalig sa 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro nga abagahon ang pagpasaka og kaso batok sa driver ug operator sa maong jeep kung dili nini atubangon sa sakto ang responsibilidad sa mga pasahero. Mutubag kining grupo aning operator
mo asister ang Brigada Cagayan de Oro pag-file og kaso sa driver o operator atong dansulihon nga jeep kung dili sila madubag sa tanang damages nga naapil dito. Samtang gikatakdang bisitahon sa mga personay sa Psychosocial Division sa City Social Welfare and Development sa kagamhanang lokal sa Cagayan de Oro ang mga biktima aron ipaubos sa counseling o debriefing. Makita gid nato nga dako ang panginahanglan sa hingtungdan and maglisod sab siya no nga makabisita sa amo. So pwede ra gid kay nato na siya hatagan og higayon no. Miaging semana lang nahitabo ang maong disgrasya kung asa ubay-ubay ka mga pasahero ang sakay sa dansulihon liner dihang na aksidente kini sa dalang Mastersons Avenue, Upper Carmen, Cagayan de Oro. Nasayran nga may buto ang brake sa jeep og bibangga kini sa road barrier nga may resulta sa pagkaangol sa mga pasahero og naputlan sa kamot ang 16 anyos nga babay. Human sa panghitabo misibat ang driver og hangtod ning mga panahona ang wala pa mi patimaw. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives. Kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Balhog karon sa prisuhan ang usa ka lalaking nagpositibo sa pagpamaligya og ginadiling droga atol sa buy-bust operation sa mga otoridad sa Digos City, Davao del Sur. Sospek nakuhaan pa sa otoridad og armas sa iyang posisyon. Ibrigada mo, Deno Tolentino. Sikop sa gipahigayong drug buy-bust operation ang usa ka street level individual drug personality ning dakbayan sa Digos, Davao del Sur. Kini pinagi sa mga personahe sa Digos City Police Station nga kasamtangang gidumala ni Police Lieutenant Colonel Florante Rites, ang Chief of Police, kauban ng pwersa sa PDEA 11 ug uban pa nga insya sa kapulisan. Natigayon ang operation kagabi didto sa Purok Alom, Barangay Sonwan ning dakbayan. Didto nasikop ang 58 anyos nga lalaking si alias Onel, usa ka retired BFP member, residente sa Miral Street, Barangay Sonwan, Digos City. Sumala pang naisgutan, napalitan sa operatiba usa ka pakete sa Shabu gamit ang 1,000 ka pesos nga drug buy-bust money. Hinungdan nga nagpositibo kini sa pagpamaligya sa ginadiling droga o gilayong gidakop sa otoridad. Kung nasa nakuha usab sa iyang posisyon ang lain pang 3 ka pakete sa Shabu, lakip ng 1 ka homemade caliber .38 revolver nga adunay 3 ka buing bala. Matod pa ang nakumpiska nga droga nasa 0.65 grams ang kabugaton nga nagkantidad og 4,420 pesos ang standard drug price. Mga butang nga mo'y hinungdan nga balog karon sa prisuhan ang naisgutang lalaki ug magatubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ug lain pang kasong pagsupak sa Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act tungod sa illegal nga pagupot sa naisgutang armas. In the heart of changing lives, kini si Brigada Deno Tolentino, Brigada News. Gipang putol ang 18 kapunuan sa kahoy sa Mintal Elementary School nga nahimutang sa Barangay Mintal, Davao City. Tungod niini, nadismaya ang mga inahan, mga vendor, driver sa jeep ug mga pasahero gumikan maumatod pa kini ang ilang masilungan atol sa kainit sa panahon. Ibrigada mo, Gib Maing. Nadismaya og nasayangan ang mainahan, bendor, pasahero, driver sa jeep sa gihimong pag-upaw sa 18 ka kahoy sa Mintal Elementary School tungod wala na sila'y landong nga masilungan. Sa pagpanubay sa Brigada News Team, gibutyag ni Arlene Manayaga, usa ka inahan og bendor sa lugar nga nasayangan siya sa mga kahoy nga giputol gumikan mao kini ang ilang masilungan ato sa paghatod og pagkuha nila sa ilang mga estudyante. Dugang butyag ni Manayaga nga nigamay na matod ang iyang halin gumikan wala nay nagtambay sa lugar. Nasayran nga wala na usab mga pasahero sa lugar ang mga maghulata kung itandi kaniadto nga perting daghana. Kahinunuman nga gikadismaya usab sa grupo sa Interfacing Development Interventions for Sustainability ang naitabo sa mga kahoy nga matod dili sakto ug makadaot sa paagi sa pagpulong sa mga punuan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gib Maing, Brigada News. TEU Gensan ang formal nga mga papeles sa settlement tali sa driver sa pick-up ug mga biktima sa hit and run sa Barangay Labangal ning syudad sa Gensan. Driver sa pick-up gipanawagan sa otoridad nga mubalik ug mupatimaw na sa TEU aron asikasuhon ang gisaad nga tabang sa mga biktima niini. Ibrigada mo, MJ Fernandez.
Hangtod sa karon, ginapaabot pa sa Traffic Enforcement Unit Jensen ang formal nga settlement tali sa mga biktima sa hit and run ug sa driver sa pick-up nga sakyanan nga si alias Ivan. Gibutyag ni Police Major Oliver Pauya, hepe sa TEU Jensen, nga wala pa nakasumite og formal nga papeles ang driver sa pick-up asa ni saad nga motabang sa pamilyang Magno ug Tunga nga gibiyaan ini sa dihang iyang gibanggaan ni aging simana nga ni sampod sa pagkamatay sa usa ug pagkaangol sa upat pa. Kaya nga nagtaka kami na sabi ko nga after na may amicable settlement sila, dito sa pirmahan sila diyan sa amicable settlement sila tapos with attach yung subscribe affidavit nila na may amicable settlement sila sa court. So ang problema hindi nga inati dito. Hindi ko nga alam. Dalawang beses ko na pinatawagan para i-submit dito. Wala hindi nagko-cooperate. Yun ang problema natin. Angayan matud pang manubag ug hingpit nga atubangon ni alias Ivan ang iyang responsibilidad human mi-surrender og nisaad sa mga biktima. Until such time na wala yung kanila na amicable settlement sila. So meaning may kaso pa rin siya pag labas yan sa system ng police natin, pag kumuha siya ng police clearance, mahihit pa rin siya. Simtro, pag NBI, mahihit siya. Hindi alam nung ganon. Dapat pirmahan sila dyan, papirmahan na may amicable settlement sila, attach yung affidavit nila. Una na ang gibutyag sa TEU nga sila na ang mamahimong complainant o galing dili na magpasaka og kaso ang mga biktima ug ang posibilidad nga ipa-revoke ang lisensya niini sa LTO. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News. Gikumpirma karon ni Nol Valila ang labaw sa PhilHealth Jensen nga gitangtang na ang single confinement policy sa ahensya sulod sa 90 ka adlaw. Pagpaklaro pa sa opisyal nga ang tanan nga miyembro nga ma-confine o ma-readmit sa parehas nga balatian mamahimo gihapon nga makaangkon og parehong benepisyo. Sumala pa, sagad matud pa sa mga ma-readmit ang mga nakaangkon og pneumonia, acute gastroenteritis o urinary tract infection. Itong single period of confinement sa mga previous na panahon, mga about 20,000 plus claims ang hindi na ka-avail dahil sa policy na ito. Pero sa ngayon na inalis na natin, mga 20,000 plus na mga PhilHealth patients ang matutuwa sa pag-alis ng policy na ito. Mga kabrigada, wala pa ina-monitor nga unsa mang kaso sa election-related violence ang Suxurgen Region. Comelec Jensen, mas gipahugtan matud pa ang pagpakigalayon sa kapulisan. Ibrigada mo, Richelle Gubalani. Dungan sa nagkaduol nga pagkahuman sa 8 ka adlaw nga filing sa Certificate of Candidacy sa mga aspirants alang sa local posisyon sa 2025 midterm election nang hinaot si Attorney City Charmaine Papandayan Garangan, ang City Comelec officer nga magmalinawon ang syudad hangtod mahuman ang kampanya. After filings, syempre kami here in Comelec, we are still nakadepende din kami sa mga reports ng ating law enforcement agencies, no? Kasi sila naman talaga yung nakatoka dyan, no? So, kung sabihin sa amin ng PNP, ng AFP na wala namang problema here in Jensen, then ganun din yung magiging report namin. Kasi lahat ng report namin for security purposes, security information, sa kanila din galing. So, kung ano yung assessment ng ating law enforcement agencies, especially PNP, AFP, yan din ang sa amin. So far, after filing, let's see, hindi natin masasabi kung ano mangyayari after the filing. Lalo na't ngayon, wala tayong premature campaigning. So everyone can campaign as long as they want. Samtang walay nabantayan nga unsa mang kaso sa election-related violence sa Suxurgen Region, sukad pagsugod sa filing sa COC alang sa pinili ay before yung previous nga na election, doon tayo nagbe-base. Pero pag may mga bago po,
rest assured na malalaman din po natin kasi so far nakakategorize po yan. Dugang ni Police Major Riza Hernaez, spokesperson sa Police Regional Office 12, nagpakatag na sila og mga police personnel sa rehiyon. Doon na usab mga pulis nga na-assign sa mga COMELEC venues aron masiguro ang public safety. Ang rehiyon ang dunay 4 ka probinsya og 3 ka syudad og naay ubay-ubay nga mga munisipyo. Samtang 2023 barangay og sangguniang kabataan eleksyon, gikan sa 1,096 ka barangay, dunay 993 niini ang nasa category green o walay security concerns. Nalang usab sa 24 ang nasa category yellow o areas nga dunay usa ka threat factor sama sa intense political rivalries. Samtang usa lang ang gikonsidera sa PNP nga election-related incident atong BSKE, kini ang harassment nga nahitabo sa Lambayong Sultan Kudarat. Samtang gawa sa national ug local election, lakip ang pipila ka barangay sa Rehiyon 12 sa BARM Parliamentary Election. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News. Gikumpirma ni Barangay Kagawad Rambo Leison sa Barangay Conel Jensan nga nagpahigayon na sila og inisyal nga panagpulong sa mga opisyal sa Barangay Lagaw kalabot sa plano nga sisterhood sa ginaduso niini nga Public Cemetery Code. Ibrigada mo Dani Kasi. Abli ang Barangay Conel nga magmugna og Memorandum of Agreement sa Barangay Lagaw. Pananglitan nga mahimong hingpit nga ordinansa na ang ginaduso nga Public Cemetery Code. Sumala ni Kagawad Rambo Leison nga plano sa Barangay Lagaw nga magpahigayon og mawa sa Barangay Conel. Sa inisyal nga plano magpahimo matud pa og apartment type sa maong sementeryo ang Lagaw nga alang sa mga mitaliwan sa ilang barangay. Ibalo man kita nga ang Lagaw di man gid pwede kabutangan og sementeryo tungod kay commercials na magid dito tanan. Para lang dunay regular nga mabutangan ang ilahang mga constituents pod nga malubngan pod ba. Sa bahin sa Barangay Lagaw, giangkon ni Kapitan Jaime Tatad nga nahisgutan nila ang maong proposal o ginadaig niini ang maong lakang. Alang ni Kapitan Tatad, positibo kaniya ang maong proposal tungod nga ginatan-aw niini nga makatabang sa iyang mga konstituente nga dili makasarang sa mga pribadong lubnganan. Silang ato sang estudyuhan kung pwede ba yun na, pero at least sa akong panguna-una, makatabang man po, labi na sa wala-wala mga kabos na itong mga isuon, labi na sa Lagaw. Dugang pa sa kapitan nga ikonsulta niini ngadto sa iyang mga kagawad ang maong hisgutanan aron nga makuha ang ilang baruganan og matun-an ang ikaayo sa ilang katawhan. Mas bayo kay nag-open po ang taga-Conel, pero sabutan pa nabo po sa kaming duha nga barangay captain kung igo bagyod namon propose, labi na propose ni Kagawad Leison. Kahibaluan nga gihingusgan ni Kagawad Leison nga giduso niini ang maong balaodnon aron nga maplastar ang mga lubong og dili daling mapuno ang lubnganan tungod nga kapin sa hektarya na lang ang nabilin sa 13 ka hektaryang sementeryo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News. Dungan sa panawagan sa pipila ka residente sa probinsya sa South Cotabato nga ipaundang ang pagbina. Butosab nilang makaangkon og lider nga anti-mining. Ibrigada mo, Richel Gubalani. Dungan sa pagdangop sa anti-mining advocate sa Korte sa Coronadal City, South Cotabato. Aron ipakansila ang mining agreement nga gihatag sa Tampakan Copper Gold Project. Miapila usab karon ang pipila sa mga residente sa probinsya nga likayan ang pagbutang og leader nga pabor sa pagmina. Unsa kon lang gusto ko anti-mining ang mga nagadala sa aton nga gamanan sa politika. Gusto ko. Kay hindi ko pabor nga may mining kay dako man maapektuhan sa aton nga kalikasan. Giangko ni Danilo Bolaño, residente sa Coronadal City, karon pa lang nasinatian na nila ang kadaot nga epekto sa pagmina. Epekto na at sa matamat kay kun magkalbo na ginang bukid, ti ang posibilidad sina wala sang proteksyon ang kahoy nga magapugong sa tubig, ti dili gid sa dalo mga apektado. Mabaha diri sa aton nga kwan. Sa bahin ni Diocese of Marbel Bishop Cirilo Casikas, ang iyang magtinabangay ang tanang sektor aron pugnan ang posibleng pagkadaot sa kinaiyahan gumikan sa pagmina. Sa inyo, no? Hindi namin alin nga sa unang hinihimong karon, may mga Facebook mo sa Facebook nyo,
ay pag-wakit padahil kita magkabot. Para ko ipakita halos na nandili sa South Cotabato neighboring provinces, hindi sugod sa mining. At hindi kami issue sa mining sa Tampakan, no? Kabalo kita may mining na sa Lake Cebu, may mga application sa mining dito sa Sarangani. Una nang nag-file og petition for certiorari ang religious group, civic organization ug local community sa probinsya. Kini aron hangyoon ang korte nga subling tun-an ang gihatag nga financial o technical assistance agreement o FTAA sa Sagittarius Mine Incorporated alang sa 10,000 hectares nga copper gold project sa kumpanya sa Tampakan. Ang 25 years nga FTAA ang gi-award sa SMI nga na-expire na atong Marso 21, 2020. Apan kini ang gi-extend 12 ka tuig o hangtod na sa Marso 21, 2032. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani. Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang ato sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donations, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number nga makita karon sa inyong TV screens. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang dinhilang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gustong mahimong brigada volunteer, pwede pod kamong mudangop dinhi sa estasyon ug magpalista. May mga kabrigada, 81 days na lang, Pasko na. Ayaw kalimti nga i-appeal ang Power Cells Herbal Capsule sa inyong mga regalo nga buot ihatag sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Daghang salamat. Ug mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Sabado. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko, way sagol bakak tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.